Hello mga ka-official, you're officially welcome sa aking channel. Alam kong naparito ka dahil interesado sa pag-uusapan natin kung bakit hindi ibinuburol ang taong namatay dahil sa rabies. Bakit? Ang mga ganitong kaso na kahit gustuhin ng pamilya na ilamay o iburol ang kanilang mahal sa buhay, hindi ito pinapayagan. Dahil kahit patay na ang tao, buhay pa rin ang panganib na may virus pa rin sa katawan na pwedeng makahawa. At dito nga pumapasok kung bakit diretso ito kinikremate imbis na ilibing o ilamay. Alam natin lahat sa tradisyon ng maraming mga Pilipino karaniwan, kapag may pumanaw ito, ay iniimbalsamo para manatili na maayos ang katawan, habang binibigyan ng panahon ng pamilyas at mga kaibigan na magbibigay ng huling pamamaalam. Pero may mga sitwasyon at tradisyon ito na hindi pwedeng gawin dahil hindi lang basta usapin ang kultura at tradisyon, kundi ang kaligtasan ng bawat isa. Para maintindihan natin ito, balikan muna natin kung ano nga ba ang rabies. Ang rabies sa isang pinakadelikadong sakit na dulot ng isang virus na kumakapit sa nervous system ng tao at hayop. Karamihan nito ay nakukuha mula sa kagat ng hayop na may rabies tulad ng aso, pusa, paniki o iba pang hayop na posibleng may rabies. Kapag nakapasok na ang virus sa katawan ng tao, ay dahan-dahan itong umakyat sa utang at pagdudulot ng mga sintomas gaya ng matinding takot sa tubig, kumbulsyon. At ang mas nakakatakot, kapag lumalabas na ang sintomas ng rabies. Halos wala ng paraan para iligtas ang pasyente. Halos 100% na ikamamatay na ito. Pero hindi alam ng karamihan, kahit patay na ang isang tao dahil sa rabies. Ang rabies virus ay manatiling nasa loob ng katawan, lalo na sa utak o laway ng isang tao ng ilang araw o linggo. Depende nasa kondisyon ng katawan at kapaligiran. Ibig sabihin, kung may hahawak sa bangkay, lalo na kung may mga sugat sa kamay o hindi gumagamit ng mga proteksyon, may mga panganib na maaring mahawa. At dahil dito, pumapasok ang dahilan kung bakit hindi pinapaimbalsamo ang bangkay na namatay na sa rabies. Alam natin ang mga proseso ng pag-iimbalsamo, nangailangan ng paghiwa, pagbubukas ng katawan, at pakikipag-contact sa dugo at yung mga liquid sa katawan. Kapag ginawa ito sa bangkay na may rabies, mataas na panganib na ang virus ay direktang ma-expose sa mga nerves ng katawan ng embalsamador o sino mang mga asikaso nga sa bangkay na may rabies. Kahit sa isang maliit na gasgas sa may kamay ay pwedeng maging daanan para pumasok na virus. Hindi lang ito banta sa embalsamador, kundi pati sa mga tao maaaring makalapit sa bangkay kung ilalamay ito. Ang lamay ay isang sitwasyon kung saan maraming mga tao ang dumadalo. Madalas may mga bata at matatanda. Halimbawang may mga tumulo na likido mula sa bangkay at aksidenteng ma-expose sa mga tao dumalo sa burol o lamay, may mga teoryang posibilidad na kumakalat ang rabies. Sa mga ganitong kaso, cremation lang ang pwede. Dahil nga sa init ng cremation na umaabot ang temperatura sa pagitan ng 1,000, 400 degree Fahrenheit at 1,800 degree Fahrenheit o 700 at 60 degree Celsius hanggang 900 at 82 degree Celsius ay tuluyan ng mamatay ang mga rabies virus. Ibig sabihin, ligtas na para sa mga tao, hindi ito magiging banta ng kapaligiran. Kung basta lang ay ililibing ang taong may rabies, may posibilidad pa rin na mabuhay ang virus sa loob ng katawan bago tuluyang mabulok. Hindi pinapabayaan ang tradisyon kundi dahil sa inuuna ang kaligtasan ng pamilya, komunidad at ang sinumang posibleng ma-expose nito. Kaya mga ka-official, ingat palagi. Kung sakaling makagat, makalmot ng aso, pusa o mga hayop na posibleng may rabies, agad magpakuna kontra rabies. Take note! Kailangan sundin ang hatol ng doktor hanggang sa makumpleto mo ito at siguraduhin na may bakuna laban sa rabies ang ating mga alaga. Sabi nga, prevention is always better than cure. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa anumang tatalakayin natin dito. Hanggat maaari, i-share natin ito para sa kaalaman ng lahat. Hanggang sa muli, again, this is Ronald Corpus Official and see you for the next vlog mga ka-official.